Mga kababayan, katulad ng mga nakaraang post natin tungkol kay Leni Robredo at kay Joma Sison ng CPP-NPA, nagkaroon na talaga ng unti-unting kaliwanagan kung sino ang kandidatong sinusuportahan ng mga komunista. Bagay na hindi na maikukubli at kahit di natin sabihin ay simple lang ang ating masasabi. Gamitin ang common sense. Hindi natin kailangang ipasa ang upkat para hindi natin maintindihan ang simpleng 1 + 1 = 2. Unless lang na si Leni ang sasagot ng problem na ito, ay di tayo makakasiguro ng tamang kasagutan. Mayroon na nga bang nagaganap na negosasyon sa pagitan ni Leni Robredo at Joma Sison? Kung mayroon mang nagaganap na negosasyon, ano kaya ang demand ni Leni at Joma sa isa't isa? Ano ang nakataya? Nakataya nga ba ang karagdagang boto at pera para maabot ang survey ni BBM kapalit ang seguridad ng ating bansa laban sa mga komunismo at terorismo? Magtagumpay kaya sila? Ito ay mga tanong lang naman na hihingan natin ng kasagutan mula mismo kay Leni at kay Joma. Muli, hindi tayo ang sasagot niyan, pero narito ang column ni Bobby Tiglao sa Manila Times sa may bagat ng Communists for Leni an Unholy Alliance. Sulat ito noong March 14, 2022. Tara, bisitahin natin ang kanyang column at ang kanyang isinulat. Ang Communist Party of the Philippines, CPP, ay sumusuporta at nagpakilos ng kanilang pwersa para suportahan ang presidential bid ni Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Ayon sa aking mga source, kinumpirma nila ang mga isiniwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson noong nakaraang linggo na nakapasok ang mga legal front ng komunista sa organisasyon ng kampanya ni Leni Robredo. Sinabi rin ni Lacson na ang kanyang intelligence sources ay nagulat na hiniling ng mga komunista sa kanilang basing masa na sumali sa kamakailang mga rally ng grupong Robredo Kiko Pangilinan na hindi inaasahang lumaki ang kanilang hanay. Sinabi sa akin ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Cavite, iniulat ng lahat ng aming mga pinuno na marami sa mga sumali sa rally ng General Trias ay mula sa network ng CPP sa Southern Luzon. Sa halip, katangahan ang pahayag ni CPP Chief Information Officer Marco Valbuena na ipinost sa website ng insurgencycpp.ph na nilayon upang tanggihan ang mga aligasyon ni Lacson na tinawag niyang asong pang-atake ni Duterte ay pawang papuri kay Robredo sa bisa nagpapatunay ng suporta nito para sa Vice President. Ang kampanyang Robredo Pangilinan ay nagpapatunay na ang pinakamabigat na hamon sa electoral na naghaharing pangkating Duterte. Sa ngayon, ang kampanya at mga rally ni Robredo ang matagumpay na nagsasama-sama ng pinakamalawak na hanay ng mga demokratikong pwersa. Ang pahayag ng CPP gayunpaman ay nilinaw na ang CPP o ang NDFP, National Democratic Front of the Philippines, ay hindi gumawa ng anumang kasunduan sa kampo ni Robredo. Sinabi ng aking mga source na tumpak ang pahayag dahil ang CPP at ang mga panloob na lupon ni Robredo ay nag-uusap pa rin kung magkano ang kailangang ibalik sa CPP para sa mga gastos nito sa pagpapakilos ng mga pwersa nito para kay Robredo. Ironically, ang sabi ng mga source, sinusubukan ng kampo ni Robredo na makakuha ng naturang pondo mula sa isang anti-Duterte New York Filipino-American, gayon din mula sa mga entity na kilala na nagpopondo sa mga anti-Duterte news site na Rappler, Verifiles, the Philippine Center for Investigative Journalism at ang Center for Media Freedom and Responsibility. Iginigiit din ng CPP na ang kampo ni Robredo ay maglalabas ng formal na pahayag na nangangako ito sa pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa mga komunista kaagad kapag naupo ito sa kapangyarihan. Ang CPP ay aktwal na gumawa ng isang naunang pahayag na medyo kulang lamang sa pagtawag kay Robredo bilang perpektong pangulo para sa bansa na kung kaya't ito ay sumusuporta. Idineklara ng editorial ng March 7 ang pahayagang ang bayan habang umiinit ang kampanya sa halalan, ang malaking rally na sumusuporta kay Leni Robredo ay lumalakas sa buong bansa na pinagsama-sama ang galit ng mamamayan laban sa pasismo, katiwalian at kataksilan ng rehimeng Duterte. Sa katunayan, ang mga rally ang naging lakas ng mga komunista na nagawa iyon sa loob ng mahigit na 40 taon at ang pahayag ng CPP ay ang mensahe nito kay Robredo na marami silang maiambag sa kanyang taktika ngayon na ipakita na parami ng parami ang mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Ang isa pang communist forte, pagkuha ng isang maliit na grupo ng mga kadre sa isang organisasyon na maglabas ng isang pahayag na sinasabi ng buong organisasyon noong karamihan sa mga signatories ay sumasabay lang sa manifesto at hindi pa talaga pinag-aaralan ito. Kamakailan ay minarkahan ang kampanya ni Robredo gaya ng Economist for Leni, Pisay Students and Alumni for Leni at Ateneo Students for Leni na isang katatawanan ay pinagtawanan ito sa pamamagitan ng pag-post sa Facebook ng larawan ng mga poster ni Robredo sa isang sementeryo na may caption na "Mga bangkay para kay Leni." I doubt though if the Pinks post on Facebook "Mga komunista para kay Leni."
Gayunpaman, hindi ko akalain na ang suporta ng komunista kay Robredo ay magpapalakas sa kanyang mga boto. Ang dalawang party list na pinakakilala sa mga komunista, Bayan Muna at Anak Pawis, ay nakakuha lamang ng 606,566 votes at 376 votes noong 2016 elections. At hindi lahat ng mga taga-suporta ng mga organisasyong ito ay malamang na bumoto kay Robredo. Kung sila mismo ay mga tagahanga ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang suporta ng komunista ay malamang na magbabalik labang kay Robredo, kung saan alam ng karamihan sa mga Pilipino ang madugong track record ng komunistang insurhensya sa ating bansa. Si Robredo ay talagang nasa likod ng isang pinakahindi banal na alyansa, isang paksyon ng simbahang Katoliko, ang ateista at marahas na Partido Komunista, ang numero unong kaaway ng komunista na idineklara sa konstitusyon at programa ng pagkilos ito ang imperialismong United States at isang seksyon ng business class. Ang paksyon ng simbahang Katoliko mula noong 1970s ay pinasok ng husto ng mga komunista sa pagkukunwari ng mga crusader ng estilong Latin American na liberation theology. Ang pangunahing tagapagtaguyod ay si Edicio de la Torre, ngayon ay isang hindi nakakapinsalang opisyal ng NGO. At sa makatwid ay naging hardcore mga aktivistang anti-Marcos. Nakikita nila si Duterte bilang ideological heir ni Marcos kasama ang anak, siyempre isang muling pagkabuhay ng ama. Patay na ang US sa pagpigil sa pagkapangulo ni Marcos sa panahong ito. Pangunahin na dahil lubang kailangan nito ang Pilipinas na maging puppet at sangla nito upang kontrahina ang pag-angat ng China bilang isang superpower sa rehiyon. Isang papel na defting tinanggihan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga komunista ayon sa dogma ay lubos na anti-Marcos. Mas gusto ng section ng business elite ang isang malleable na presidente gaya ni Benigno Aquino III kaysa sa isang malakas na presidente na alam kung saan niya pamumunuan ang Pilipinas. Lumalaki ang hinala ng First Pacific Group na pag-aari ng Indonesia na pinamahalaan ni Manuel Pangilinan ay sumusuporta kay Robredo dahil ang matagal ng direktor nitong si Albert Del Rosario ay hayagang sumusuporta sa kanya dahil sa opisyal na siyang idineklara bilang kandidato sa pagkapangulo ng press conference outfit na One Sambahayan na siya ay isang convenor. Ang coverage ng balita ng Philippine Star na pag-aari ng conglomerate na yon ay naging pro-Robredo din nitong mga nakaraang buwan. Sa palagay ko ay hindi makakaapekto ang hindi banal na alyansa ni Robredo sa mabigat na pangunguna ni Marcos Jr. 56 days bago ang halalan sa May 9. Nalalaman ng pinakamaasang pollster sa bansa, ang Lilo & Associates, na batay sa napakalaking 3,000 respondents, 63% ang boboto kay Marcos kumpara sa 17% kay Robredo. Na si Robredo ay hindi nagustuhan ng mga Pilipino ay napatunayan sa ilang paraan ng survey ng social weather stations na ginawa noong December 12 hanggang December 16, kung saan natagpuan na 40% ng mga Pilipino ay hindi nasisiyahan sa pagganap ni Robredo bilang Vice President, isang matinding pagtaas mula sa kanyang 27% noong September. Hindi ilan sa mga aktivistang komunista ang hindi nagustuhan ang mga bagong tungkuling ibinigay sa kanila bilang mga nangangampanya para kay Robredo. From reds we're told to be pinks, I hate that, sabi ng isa. Naglakas loob akong si Robredo na tanggihan ang mga paratang ng mga kolum na ito sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng pahayag sa mga sumusunod na linya. Ang Partido Komunista at ang bagong hukong bayan nito sa loob ng mahigit na 50 taon ay nagsisikap na ibagsak sa pamamagitan ng karahasan ng ating demokratikong sistema. Pinatay ang mahigit sa 50 sa ating mga tauhan na naka-uniforme at walang magawang mga sibilyan. Ang kanilang pag-iral ay isa sa mga dahilan ng kahirapan ng bansa dahil ang kawalan ng batas sa kanilang nilikha sa mga lugar na kanilang pinatatakbo ay hindi maaaring lumikha ng mga kondisyon ng kapayapaan at seguridad na kinakailangan para sa paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan nito at para sa mga negosyo upang gumana. Tinatanggihan ko ang anumang anyo na pagipagtulungan sa mga komunista sa aking kampanya para manalo sa pagkapangulo. Samantala, narito naman ang bahagi ng pahayag ng NTF-ELCAC sa kanilang Facebook page. Pahayag ng NTF-ELCAC sa Robredo-CPP Alliance. Dapat na itigil ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang pang-iinsulto sa katalinuhan ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagpanggap na hindi sila nagipagkasundo sa Diablo, ang komunistang terorista na CPP, NPA, NDF. Ang katotohanan lamang na hindi bababa sa tagapagtatag ng teroristang organisasyong ito, si Joma Sison, ay nag-tweet ng kanyang opisyal na pag-endorso sa kanya ay patunay na positibong ang kasal na ginawa sa bituka ng impyerno ay natapos na. At syempre ang mga operatiba sa kalunsuran ng CPP, NPA, NDF, ang sarkastikong pinangalan ng Makabayan Black ay opisyal ding nag-endorso kay Vice President Robredo. Ang pag-endorso na ito ay mula mismo sa Committee Central ng CPP, ang mga mayakda ng dalamhati at pagdurusa ng sambayan ng Pilipino dahil ang Kamatayan Black, kabaga, ay mga atsoy at atsay lamang ng CPP na gumagawa ng utos ng kanilang mga amo na terorista.
At kaya ang pag-endorso na ito ni Leni Robredo ay pag-endorso ng Committee Central ng CPP, NPA, NDF, isang organisasyon na itinalagang teroristang organisasyon ng Anti-Terrorism Council at idineklara ring teroristang organisasyon ng Pilipinas, United States, United Kingdom, New Zealand, EU, Australia at Canada. Dapat na itigil ng Vice President ang pag-iinsulto sa ating intelligence sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang pag-endorso na ito ay ganap na one-way na walang partisipasyon sa kanyang bahagi. Walang pag-e-endorso kung walang konsesyon. Siya, sa madaling salita, ay bumuo ng isang tactical na alyansa sa mga komunistang terorista na ito ay kapwa kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa. At anumang bagay na nakikinabang sa teroristang organisasyong ito ay nangahulugan ng higit na pasakit at paghihirap para sa mamamayang Pilipino. Ang Vice President hindi maaari magkunwaring mangmang tungkol sa kung sino mismo ang kanyang kinakaharap. Alam na alam niya ang CPP, NPA, NDF ang nasa likod ng Makabayan Black Habag at ibinenta niya tayo sa ilang perasong pilag. Ito ang dahilan kung bakit nakikibahagi siya sa entablado kasama ang operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Nery Colmenares at kung bakit namataan ang mga operatiba ng CPP sa kanyang campaign sorte sa Cavite. Dating kabataan representative Mong Platino na ngayon ay pinuno ng Regional Party Committee ng CPP Metro Manila Regional Party Committee, Obet de Castro, National United Front Committee ng CPP at Urban Infiltrator ng Movement Against Tyranny, Axel Pinpin ng Regional Urban Party Committee gamit ang maskara ng KMP, Anak Pawis Coordinator. Ilan sa mga responsable sa pulutong ng mga hakot na pinakilos ng mga front ng CPP, Gabriela, Kadamay, Anak Bayan, Anak Pawis at mga hakot na ito ay bahagi ng napagkasundoang konsesyon sa teroristang grupo. Ito ang dahilan kung bakit naging virtual mouthpiece ng teroristang grupo ang Vice President nito mga nakaraang taon na humihiling ng abolisyon sa task force na inatasan na wakasan ang 53 taong paghahari ng terorismo ng CPP, NPA, NDF, ang National Task Force to End Local Communist Armed Forces. Mga kababayan, maging maingat sa pagpili ng presidente kung ayaw niyong mapahamak ang ating bansa sa kamay ng mga terorista at komunista. Nasa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa at ng ating pamilya. Maging mapanuri, kilatising mainam ang kulay rosas. Baka ang ugat ng rosas ay mga galamay ni Joma.